Bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses. Mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2 kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Good vibes
vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang... Oras natin 3:06 ng umaga. Saan man mangyari ang balita, Luzon, Visayas at Mindanao, hagip ng balitang Pronti. Kinalap ng buong puwersa ng MBC Media Group mula Aksyon Radyo, Radyo Natin Nationwide at DZRH Provincial at Regional Correspondents. Balita Pronti kasama si Kises Habson. DZRH Balita Pronti.
Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ito po ang balitang Promdi ngayong araw ng Martes, January 27, 2026. Sa ating headlines, 18 patay, 24 nawawala sa paglubog ng passenger ferry sa Basilan. Balitang Promdi! Congressman Sandro Marcos nag-inhibit sa impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Balitang Promdi! Senador De La Rosa absent pa rin sa pagre-resume ng sesyon sa Senado, pinayuhan ng Senate President Soto na wag nang tanggapin ng sweldo habang absent. Balitang Promdi! Napaulat na ooperahan ng Pangulo, itinanggi po ng Malacanang. Yan daw ho ay fake news. Balitang Promdi! PNP bubuo naman ng task force para resolbahin ang kaso ng pananambang kay Mayor Ampatuan ng Sheriff Aguac, Maguindanao del Sur. Balitang Promdi! Halaga ng diesel tataas ng higit piso kada litro. Gasolina at kerosene may pagtaas din. Balitang Promdi! Yan ang ulo ng ating mga balita. Kasama niyo po ang inyong lingkod Kisas Habson para sa DZRH. Una sa balita, una sa Pilipino. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Balitang Promdi! Umabot na sa 18 katao habang 24 pa ang nawawala. Matapos na lumubog ang isang passenger vessel sa karagatan ng Basilan. Ayon sa Philippine Coast Guard, sakay ng MV Tricia Kirstine 3. Ang 332 pasahero at 27 crew members nang tumagilid po ang isang truck na sakay ng barko dahilan upang maapektuhan din ang balanse ng sasakyang pandagat. Umalis ang barko sa pantalan ng Zamboanga City alas 9:20 ng gabi patungo sa Holosolu at dakong 1:00 ng madaling araw nang ito'y lumubog. 314 na pasahero na ang nailigtas habang patuloy pa ang search and rescue sa iba pang mga nawawala. Nagpadala ng rescue assets ang Coast Guard District Southwestern Mindanao kabilang ang 44 na metrong vessel na tumataha mula sa Zamboanga City. Habang tumutulong na din ang Armed Forces of the Philippines at iba pang ahensya ng pamahalaan. Balitang Promdi! 14 na tauhan ng Philippine National Police ang sakay ng lumubog na MV Tricia Kirstine 3 nang lumubog sa karagatan na sakop ng Basilan. Ayon sa PNP, nailigtas ang 13 sa kanilang mga tauhan kabilang ang siyam mula sa 905th at 903rd Maneuver Companies ng Regional Mobile Force Battalion 9 at ang 4 naman ay mula sa Regional Emergency Rescue Unit 9. Ang nasawi naman pulis ay miyembro ng Regional Mobile Division Unit 9. Nagpaabot na po ng pakikiramay si Pangulong Bongbong Marcos at gayon din si PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. sa pamilya ng biktima at tiniyak ang buong suporta ng PNP sa kanila sa gitna ng trahedya. Balitang Promdi! Puntahan muna natin ang mga balita mula sa probinsya. Unahin natin balita mula sa Pangasinan. 27 anyos na driver arestado sa illegal na droga sa Aringay. 68,000 halaga ng shabu na kumpiska. Ibalita mo yan na Reach 38 Freddy Fajardo. Nasa kustudiya ngayon ng Aringay La Union Police Station ng isang 27 anyos na lalaki na residente ng Barangay Francia Sur, Tubao, La Union matapos itong masakote sa ikinasang anti-drug by bust operation. Sa ulat ni Aringay Chief of Police Major Romel Centeno na ipinarating sa tanggapan ni La Union Provincial Director Colonel Redentor Lozano, nagsagawa ng operasyon ng kanyang mga tawan sa Barangay San Eugenio. Katuwang ang Regional Intelligence Division ng Pro 1, Regional Police Drug Enforcement Unit 1, La Union PIU, La Union PDEOs, 2nd La Union Provincial Mobile Force Company at Aringay Marlet.
Isang nagkunyaring buyer na binenta ng suspek ng 4 na plastic sachet na naglalaman na hinihinalang shabu kapalit ng mark money, at nang magkaabutan na ng shabu at mark money agad inaresto ito. Nasamsam ang mark money sa suspek at ang illegal na drogang nasamsam sa kanya ay tumitimbang ng 10 gramo ng mga street drug price na 68,000 pesos. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kinakaharap ngayong asunto ng suspek. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pujardo Aricertet nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Social Welfare and Development na bigyan ng kinakailangan na tulong ang mga biktima at pamilyang naapektuhan ng lumubog na MV Tricia Kirsten 3 sa Basilan. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, ito'y para matiyak ang tulong na matatanggap ng bawat pamilya o bawat biktima na mula sa pamahalaan. Patuloy naman ang pag-alam ng Philippine Coast Guard sa sanhi ng paglubog ng barko kabilang ang posibleng overloading ng mga pasahero. Habang iniimbestigahan na rin ng otoridad kung maaaring may iba pang paglabag sa batas ang lumubog na passenger vessel. Nagpapatuloy naman ang search and rescue operation para sa 24 pang nawawala sa nangyaring trahedya. Balitang Prompty. Nagpaabot ng pakikiramay ang Japan at Australia sa mga pamilya ng biktima ng MV Tricia Kirsten 3 na lumubog sa karagatang sakop ng Basilan. Sa ex-post, sinabi po ni Japanese Ambassador to the Philippines na nakikiisa ang Japan sa Pilipinas sa gitna ng trahedyang ito at umaasa ng mabilis na rescue at recovery ng mga pasahero at tripulante. Ipinahayag naman ng Australian Ambassador ang pakikiramay sa kanilang bansa o ng kanilang bansa sa mga nasawi, nasugatan at kanilang mga mahal sa buhay. Patuloy ang rescue operations at investigasyon upang matukoy ang sanhi ng trahedya. Sa datos ng Philippine Coast Guard, 317 ang mga nailigtas na habang patuloy ang rescue operation sa 24 na nawawalang pasahero. Balitang Prompty. Alas 3:14 na po ng umaga. Balikan natin ang mga report mula sa probinsya. Standby, Dani. Balita sa Central Luzon, magkasintahan na timbog sa drug buy-bust operation sa Dinalupihan, Bataan. Higit 300,000 halaga ng droga na kumpiska. Ibalita mo yan na RH37, Dani Kumilang. Timbog ang magkasintahang drug suspect matapos makumpiska ng 3 uri ng hinihinalang illegal na droga sa sinagawang buy-bust operation ng pulisya sa Barangay Maligaya, Dinalupihan, Bataan. Ayon kay Central Luzon Police Director Brigadier General Ponce Roelio Piñones Jr., kinilala ang mga suspect na sina alias Bongki, 44 at alias Aileen, 26, kapwa residente ng nabanggit na lugar. Naaktuhan umano ang mga ito na nagbebenta ng shabu sa police po surveyor. Sa operasyon na recover ang higit 54 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakalaga ito ng 370,000 pesos, isang pakete ng dried marijuana leaves na nagkakalaga naman ng halos 1,000 at 11 tableta ng hinihinalang ecstasy na may halagang mahigit 18,000 piso. Nasamsam din ang timbangan, cellphone na ginamit sa transaksyon at ang mark money. Napag-alaman ding ginagawang pwestuhan sa paggamit ng droga ang kanilang inuupahang kwarto. Inamin ng mga suspect na galing sa kanilang kaibigan ang ecstasy. Balikulungan ang lalaking suspect na dati na ring nasangkot sa kaparehong kaso. Mahaharap ang magkasintahan sa paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Dani Kumilang, RH37, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Inihain na sa Kamara ang ikalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahapon, araw po ng Lunes, January 26. Inendorso ni na ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, Gabriela Party List Representative Sara Elago at Kabataan Party List Representative Renico ang reklamo na inihain ng mga pribadong individual. Personal na tinanggap ni House Secretary General Cheloy Garafil ang impeachment complaint matapos na hindi ito formal na matanggap noong January 22 dahil wala siya sa bansa.
Kabilang sa mga batayan ng reklamo ang umano'y betrayal of public trust, kaugnay ng malawakan at sistematikong korupsyon sa flood control project at ang pagtanggap ng kickback. Samantala, pinag-iisipan naman ni dating Congressman Mike Defensor at ang kanyang mga kasama kung itutuloy pa ang ikatlong impeachment complaint laban sa Pangulo. Balitang Prompty. Mag-i-inhibit si House Majority Leader Sandro Marcos bilang chairman ng House Committee on Rules sa anumang discussion, deliberation at proceedings sa sandaling talakayin na ang impeachment complaint laban sa kanyang ama na si Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Marcos, committed siya na gampanan ang kanyang mga mas malawak na tungkulin sa Kamara para maprotektahan ang institutional integrity at public trust. Anya, tungkulin ng Kamara sa ilalim ng saligang batas na aksyonan ang mga isasampang impeachment complaint laban kay PBBM o sa sino mang impeachable officials. Bilang majority leader, binigyan din ni Marcos na tungkulin niya na i-refer ang impeachment complaint sa House Committee on Justice sa sandaling mailagay sa calendar of business ng Kamara at mabasa sa plenaryo. Dagdag pa nito, dapat ay dinggin ng Kamara ang anumang isasampang impeachment complaint laban sa sino mang impeachable officials, maging ito man ay laban sa kanyang sariling ama. Balitang Prompty. Balikan natin mga balita mula sa probinsya sa Negros Island Region. Kagawad ng barangay patay naman sa pamamaril sa bayan ng Murcia sa Negros Occidental. Ibalita mo yan na RH46 Rex Cantong. Dead on arrival sa Murcia Clinic, bayan ng Murcia, Negros Occidental ang kagawad ng barangay Santa Rosa ng nasabing bayan matapos pinagbabaril ng dalawang nakaangka sa motorsiklo sa nasabing bayan. Ang biktima kinilala na si kagawad Joe Arnel Gawan na 59 anyos na tinamaan sa kanyang ulo at balikat ng pagbabarilin ng hindi pa nakilalang apat katao. Ayon kay Police Captain Hani Labaro, hepe ng Murcia PNP mula sa Clean and Green program, si Kagawad Gawan kasama si Kagawad Nicolas Sondana nang dumating sa barangay hall ng pagbabarilin ng apat na mga suspect. Sa ngayon patuloy ang investigasyon ng Murcia PNP hinggil sa nasabing krimen. Ito si RH46 Rex Cantong para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Samantala, balik sesyon na ang Senado nitong araw po ng Lunes o kahapon sa ilalim ng 20th Congress matapos ang holiday break. Pero nananatiling absent si Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Senate President Vicente Soto III, wala pa rin siyang komunikasyon o natatanggap na formal na abiso mula kay de la Rosa. Pero ang ipinagtataka ni Soto, sumasahod at nakapirma pa si de la Rosa sa Minority Report kaugnay ng kontrobersiya ng flood control kahit hindi siya nagpapakita. Matatandaang noong nakalipas na linggo, binasag ni De La Rosa ang pananahimik matapos maglabas ng mensahe sa kanyang social media sa pagdiriwang ng ika-64 niyang kaarawan. Iginit ng senador na buhay pa siya at maayos ang kondisyon at hinihintay umano niya ang manaig ang tunay na hustisya. Pero ang payo naman ni Soto, kung hindi rin lang papasok sa trabaho ay mabuting huwag na munang tanggapin nito ang kanyang sahod sa Senado. Balitang Prompty. Kumpleto na ang mga miyembro ng Senate Committee on Ethics na pinamumunuan ni Senator J.V. Ejercito bilang chairperson at ni Senator Kiko Pangilinan bilang vice chairperson. Itinalaga ni si Senador Risa Hontiveros bilang deputy majority leader sa komite habang kabilang sa mga miyembro. Ito ho ang miyembro sina Senator Erwin Tulfo, habang sa hanay ng minority, sina Deputy Minority Leader Senator Joel Villanueva ay kasama po sa Ethics Committee.
Gayon din si Senador Bongo. At ito, si Senador Ronald Bato de la Rosa. Matatanda ang naging sentro ng issue ang komite matapos ihain ang ethics complaint laban kay Ejercito kaugnay ng umano'y hindi agarang pag-aksyon sa reklamo laban kay Senador Francis Chis Escudero. Git ni Ejercito, hindi agad umusad ang trabaho ng komite dahil sa kakulangan ng oras at dahil hindi pa umano ito formal na naitatatag sa plenaryo noong panahon na iyon. Balitang Prompty. Sa paano ho ngayon kapag ba merong reklamo na naihain at nai-refer dyan sa Ethics Committee ng Senado. Pero kulang ho ang miyembro Paano? Hindi naman makaka-attend si Senador Ronald Bato de la Rosa. Tsaka ano na nangyari? Diba? Absent pa rin ang senador. Kompleto ang sahod. Ito ba hindi subject for ethics complaint? Balitang Prompty. Alas 3:23 po ng umaga. Nanindigan naman ng International Criminal Court Pre-Trial Chamber 1 na may kakayahan na humarap sa paglilitis si dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kasong Crimes Against Humanity. Yan ay matapos na ideklara ng ICC o ng International Criminal Court sa kanilang 25 pahinang desisyon na fit to stand trial o pre-trial proceedings ang dating Pangulo. Batay sa desisyon, tinanggihan po ng ICC ang kahilingan ng mga abogado ni PRRD para sa indefinite adjournment. Una nang humirit ang kampo ni Duterte na i-adjourn indefinitely ang naturang pre-trial proceeding kabilang na ang confirmation hearing sa dahilang hindi umano fit ang dating Pangulo na humarap sa pagdinig. Bukod nito itinalaga ng ICC Pre-Trial Chamber 1 ang isang panel ng 3 medical experts para suriin si dating Pangulong Duterte at isinumite ang kanilang assessment noong Disyembre. Matapos ang ginawang medical assessment ay nakumbinsi po ang ICC Pre-Trial Chamber na kayang humarap ni dating Pangulong Duterte sa hearing para sa kanyang procedural rights. Dahil po sa naturang kapasyahan, itinakda na ho ng ICC sa darating na February 23, 2026 ang pagdinig sa kaso laban sa dating Pangulo. Alas 3:25 na po ng umaga. Balikan natin mga balita mula sa probinsya. Puntahan natin si Jocelyn Maque. Diyan sa Western Visayas, 2.3 milyong pisong halaga ng suspected shabu na narecover sa magsasaka sa Lambunaw, Iloilo. Ibalita mo yan, Jocelyn Maque ng Action Radio, Iloilo. Arestadong 42 anyos na magsasaka matapos makuhanan ng 2.3 million pesos na halaga ng suspected shabu sa drug buy-bust operation ng Iloilo Provincial Drug Enforcement Unit sa Barangay Madarag, Lambunaw. Ayon sa PDEU, 5 buwan ang ginawang intelligence monitoring at validation sa subject matapos matanggap ang impormasyon mula sa concerned citizen. Sinabi ni Police Regional Office 6 Director Brigadier General Josefino Ligan na ang matagumpay na operasyon nagpapakita ng dedikasyon ng pulisya na maprotektahan ng komunidad laban sa masamang epekto ng iligal na droga. Pinasisiguro ni Liga na hindi titigil ang pulisya sa pag-operate laban sa mga drug personalities sa rehiyon. Mula sa Action Radio Iloilo, ito si Jocelyn Maque para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Jocelyn Maque ng Action Radio Iloilo. Samantala, mariin naman na binatikos ni Philippine Coast Guard Commodore J. Tariela ang Chinese Embassy na anyay blatant disrespect o pambabastos sa mga halal na opisyal ng Pilipinas.
Ayon kay Tariela, ang tahasang pag-atake ng Chinese Embassy sa mga nakaupong senador ay hindi lamang pag-atake sa Senado bilang democratic institution kundi direktang paghahamon sa soberenya ng Pilipinas at sa buong sambayan ng Pilipino. Rumesbak si Tariela sa serye ng social media posts at statement na ginawa ni Chinese Embassy Deputy Spokesperson Gu Wei laban po sa kanya at sa mga nakaupong opisyal ng pamahalaan, kabilang po si Senador Risa Hontiveros, Senador Erwin Tulfo at Senador Kiko Pangilinan. Una nang tiniyak ng Malacanang at ng Department of Foreign Affairs ang pagsuporta sa mga opisyal ng pamahalaan laban sa mga patutsada ng Chinese Embassy. Balitang Prompty! Kaugnay ng balitang yan, dumepensa din ng Malacanang sa mga opisyal ng Pilipinas na binalaan ng China sa umano'y pagpapakalat ng maling impormasyon sa mga nangyayari sa West Philippine Sea. Tiniyak ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na todo ang suporta ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga opisyal ng Pilipinas na patuloy na nagtatanggol sa karapatan ng ating bansa. Una nang inakusahan ni Chinese Foreign Ministry ang mga opisyal ng Pilipinas, partikular na po si Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, na umano'y nagpapakalat ng smear campaign laban sa Beijing. Mariing kinundina ng Department of National Defense ang babala ng China habang nagharap pa ng diplomatic protest ang Department of Foreign Affairs. Nanindigan naman si Tariela na hindi smear campaign ang kanyang ginawa dahil lahat ng sinabi niya ay base sa factual accounts at hindi niya kailangan na mag-apologize sa Chinese Embassy. Balitang Prompty! Samantala, binigyan din naman ni Dr. Jose Antonio Goycha, Chairman Emeritus ng APAC na civic organization na ang West Philippine Sea ay karapatan ng Pilipinas na pinagtibay ng ating batas. Ang komento po ay kasunod ng muling pag-init ng diskusyon sa West Philippine Sea matapos ng palitan ng pahayag ng ilang opisyal ng pamahalaan at ng Chinese Embassy kaugnay ng insidenteng sinasabing pagtulong ng Chinese Navy sa isang Pilipinong mangingisda. Ayon kay Goycha, bukod sa itinakda po ang paggamit ng West Philippine Sea sa pamamagitan ng Administrative Order No. 29 noong 2012, nakabatay din sa UNCLOS o sa United Nations Convention on the Law of the Sea na pirmado po ng Pilipinas at China ang karapatan po ng ating bansa sa naturang teritoryo. Nilinaw rin ni Goycha na may malinaw na hangganan na exclusive economic zone ng Pilipinas at umaabot sa 200 nautical miles mula sa baselines at pinagtibay ito ng 2016 arbitral ruling na nagsasabing ang ilang bahagi gaya ng Recto Bank ay nasa loob ng EEZ ng Pilipinas. Dagdag pa niya, bagamat hindi teritoryo ang EEZ, ay eksklusibong karapatan po ito ng Pilipinas sa likas na yaman dito at hindi ito dapat na abusuhin sa pamamagitan ng pananakot, militarisasyon o illegal na operasyon sa ibang bansa. Binigyan din po ni Goycha na ang pagtulong ay responsibilidad ng sino man na nakakakita ng taong dapat na tulungan, maging siya man ay nasa kanyang teritoryo o wala. Sinabi pa ni Goycha na sa 2016 Arbitral Award, legal at may bisa at ang diplomasya po ay dapat na nakaangkla sa batas upang mapanatili ang karapatan sa Pilipinas o ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Si Dr. Antonio Jose Goycha, Chairman Emeritus po ng Alyansa ng Bantay sa Kapayapaan at Demokrasya o ABKD, gayon din ng People's Alliance for Democracy o PADER, Liga Independensya Pilipinas o LIPI at ng Filipinos Do Not Yield Movement. Balitang Prompty! Balikan natin mga balita pa rin mula sa probinsya. Sa Eastern Visayas, lalaki na nagpaputok naman ng baril inireklamo ng kapitbahay na naaresto ng kapulisan sa Barugo, Leyte. Ibalita mo yan RH32 Jimmy Angay-Angay. Isang lalaki na nagpaputok ng baril inaresto ng kapulisan sa bayan ng Barugo, Leyte. Kinilala ng PNP suspect si alias V40, news resident ng barangay Kuta, Barugo, Leyte. Nangyari sa rin alas 7:40 ng gabi sa barangay Kuta sa naturang bayan sa investigasyon ng PNP. Dahil sa takot ng mga kapitbahay ng suspect, tumawag ito ng kapulisan. Agad naman responde ang mga PNP personnel ng Barugo. Nakita ang suspect may hawak na baril at ikinasa ang baril.
Pinigilan naman ito ng ina ng sospek kaya hindi na nakagpaputok. Pagkatapos inaresto ng kapulisan ng sospek at kumpiska kalibre 45 na baril na may 3 bala. Nakumpiska rin ang 2 basyo ng kalibre 45 na baril. Ang sospek nasa kustudiya ng Barogo Leyte PNP at isinailalim ng paraffin examination bago sampahan ng kaso na illegal discharge of firearms. La dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si Arstrateto Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty! Fake news ang balitang ooperahan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil sa diverticulitis. Ayon po kay Palace Press Officer Claire Castro, maayos na ang kalagayan ng Pangulo at patuloy nitong ginagampanan ng kanyang mga tungkulin bilang punong ehekutibo. Balik normal na rin ang schedule ng Presidente kabilang po ang pagdalo sa mga pulong ng Economy and Development Council. Matatandang isinugod po sa ospital ang Pangulo noong nakalipas na linggo matapos na makaranas ng discomfort. Balitang Prompty! Umakyat sa 6 na Bureau of Immigration personnel ang inalis na sa pwesto matapos ang ibinunyag na korupsyon sa loob ng BI detention facility ng Russian vlogger na si Vitaly Zorodovetsky. Ayon po sa Presidential Communications Undersecretary Claire Castro, isang warden ng BI ang nagbitiw sa pwesto at tinanggap na po ang kanyang courtesy resignation habang sinibak naman ang 2 deputy. Noong nakalipas na linggo, inanunsyo rin po ni Castro na 3 immigration officials ang una nang tinanggal sa pwesto matapos na mag-upload si Zorodovetsky ng mga video. Sa naturang video sa YouTube, iginit po ni Zorodovetsky na nagkaroon po siya ng cellphone habang nakakulong siya dahil sa pagbabayad sa gwardya o warden. Ipinagyabang din nito na nai-record pa niya ang kanyang karanasan sa loob ng pasilidad upang ilantad ang katiwalian. Ayon kay Castro, iniutos na ng Pangulo ang masusing investigasyon sa naturang issue. Balitang Prompty! Balikan natin ang mga balita mula sa probinsya. Puntahan natin ang Northern Samar. Higit 245 milyong pisong halaga po ng shabu na kumpiska naman ng PDEA sa buong taong 2025 mula sa iba't ibang operasyon sa Eastern Visayas, kabilang na po dyan sa Northern Samar. Ibalita mo yan ang Rich 34 Jane Galit Bantayan. Umabot sa mahigit 246 milyon na halagaan ng shabu ang nakumpiska ng PDEA kasi sa nagawang mga operasyon sa buong Eastern Visayas sa nakaraang taong 2025. Ayon kay PDEA Information Officer Rogelet Orhel, may tuturing itong mas mataas kung ikukumpara sa nagdaang mga taon. Samantala, kabuang mahigit naman sa 46,000 na halaga ng marijuana ang nakumpiska ng PDEA. Ang mga nakumpisang illegal na droga ay mula ito sa mahigit 1,000 na mga operasyon na inilunsad ng otoridad mula sa iba't ibang lugar ng Eastern Visayas. Sa nasabing operasyon, ayon sa ulat ng PDEA, nasa 1,344 na mga drug suspect ang naaresto. Ayon pa sa PDEA Eastern Visayas, tanging shabu at marijuana ang namumonitor na illegal na droga sa buong Region 8 na may tuturing na mas madaling gamitin, rampant at madaling maibenta kung ihahalin tulad sa ibang uri ng droga katulad ng cocaine. Patuloy naman ang pagbabantay ng PDEA lalo na sa mga port kung saan point of entry ang udaanan ng Eastern Visayas patungo sa ibang lugar. Mula sa Action Radio Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty! Bumuo ang Philippine National Police o ng PNP ng isang special task force para imbestigahan ang pananambang kay Sharif Agwak Mayor Ahmad Mitra Ampatuan sa Maguindanao. Layo nito na tukuyin kung sino ang mastermind na nasa likod ng naturang pag-atake. Ayon kay PNP Chief General Jose Nartates Jr., ang bubuing task force o task group ay mangangalap po ng forensic evidence mula sa sasakyan at mga baril na ginamit ng mga suspect at maghahain po ng kaso laban sa mga responsable sa krimen. Binigyan diin ni Nartates na pananagutin hindi lamang ang mga gunmen kundi pati na ang mga mastermind at ang buong network na nasa likod ng pananambang.
Inatasan din niya ang Police Regional Office BARM na paigtingin ang operasyon kontra loose firearms sa rehiyon upang maiwasan ang karagdagang karahasan at mapalakas ang seguridad sa naturang lugar. Ligtas na sa pananambang si Mayor Ampatuan. Sugatan naman ang 2 sa kanyang bodyguard habang patay ang 3 suspect matapos naman laban sa mga pulis sa pursuit operation. Balitang Prompty! Kinundi na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pananambang sa alkalde na Sharif Agwak, Maguindanao del Sur. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, agad na ipinag-utos po ng Pangulo sa Department of Interior and Local Government o sa DILG at ang Philippine National Police na imbestigahan po ang insidente. Aktibo rin anya ang Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region sa pagtukoy sa mga responsable sa ambush kay Mayor Ahmad Mitra Ampatuan. Tiniyak naman ni Castro na patuloy ang pagpapalawigan ng mga hakbang ng DILG para mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa lugar. Hinimok din ng palasyo ang publiko na magsumbong sa mga otoridad kung may makikitang kahinahinala sa kanilang komunidad upang mabigyan ng agarang proteksyon. Balitang Prompty! Bad news sa mga motorista. Kasado ho mamayang alas 6 ng umaga ang higit pisong taas presyo sa mga produktong petrolyo. Sa magkahiwalay po na anunsyo ng mga kumpanya ng langis, tataas po ng 40 centavos ang kada litro ng gasolina, habang 80 centavos naman ang dagdag singil sa kada litro ng kerosene. Pagdating ho sa gasolina o sa diesel, mayroon namang 1 peso and 40 centavos na dagdag sa presyo. Laki. Epektibo nga po ang oil price adjustment ngayong araw. Mamaya ho, sabay-sabay yung mga oil company alas 6 ng umaga. Balitang Prompty! Kung may bad news, dapat ho may good news tayo, no? Good news naman po para sa mga commuter sa EDSA Busway. Mas pinadali na ang pagbabayad ng pasahe ng mga commuter sa EDSA Busway gamit po ang GCash at iba pang digital wallets matapos na ilunsad ng Department of Transportation at ng Department of Information and Communications Technology ang libreng Wi-Fi sa mga piling istasyon nito. Ang naturang inisyatibo ay magagamit sa 17 istasyon bilang suporta sa isinusulong ng pamahalaan na cashless public transport. Dahil dito agad nang magagamit ng mga pasahero ang kanilang e-wallets pagdating sa mga terminal kahit hindi na nila gamitin ang kanilang mga mobile data. Makakatipid. Ayon po kay Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez, direktang sinusuportahan po ng libreng Wi-Fi ang cashless payment system na inilunsad noong Desyembre gamit po ang GCash QR code at iba pang electronic wallet bilang alternatibong paraan ng pagbabayad. Sa bagong connectivity, hindi na kailangan ng mga commuter ang prepaid data o yung stable na personal signal upang makumpleto po ang kanilang digital transactions. Ayon naman kay DICT Secretary Roel Aguda, idinisenyo po ang unang rollout upang unahin ang mahahalagang digital services, lalo na ang access sa electronic payment platform. Binigyan din niya na tinitiyak po ang libreng Wi-Fi na mabubuksan ng mga commuter ang kanilang wallet app. Makukumpleto po ang kanilang mga transaksyon at makakakonekta po ng tuloy-tuloy habang naghihintay ng masasakyang bus. Hindi na yung ikot ng ikot ang inyong internet connection. Hanggang sa makasakay at makauwi ay walang na-search, walang nagamit na app. Pero dahil nga po dito sa free Wi-Fi for all, abay magagamit na ho ang mga digital transaction sa 17 EDSA Busway Station. Kabilang po dyan sa Balintawak, SM EDSA o SM North EDSA, Quezon Avenue, Santolan, Ortigas, Guadalupe, Ayala at SM Mall of Asia. Gumagana din po ang sistema gamit ang mobile data na suportado naman ng Starlink satellite connectivity. Ayon po sa mga opisyal, i-upgrade naman ang network sa fiber optic technology pagsapit po ng March 2026, so mas mapapalakas na
na inaasahan po na magpapabilis pa at magpapahusay sa reliability ng koneksyon at lalo pang magpapatibay sa cashless fare collection sa buong busway. Ang naturang inisyatiba ay bahagi po ng malawak na programa at misyon ng gobyerno at ng GCash na ma-modernize ang public transport sa pamamagitan ng pagsasama ng connectivity at digital payment sa araw-araw na biyahe. Balitang Prompty. Samantala sa iba pa nating mga balita, pinangunahan naman ni Bulacan 6th District Representative Salvador Caador Pleito ang ceremonial turnover ng 200 laptop computers at 100 doctoral at masteral scholarship para sa mga guro at principal sa mga bayan ng Santa Maria, Norsagaray at Anggata. Bahagi ito ng mga programang ipinatutupad ng Department of Education na magsisilbing daan upang lalo pang mapabuti ang kakayahan at kaalaman ng mga guro sa pagtuturo at paghubog po sa mga kabataan. Pagtiyak ni Pleito, patuloy niyang susuportahan ang mga programang ito na pang-edukasyon sa ilalim ng pamumuno ni Senador Sani Angara at ni DepEd Region 3 Director Dr. Ronnie Malyari. Binati naman ni Congressman Pleito ang muling pagkakatalaga kay Dr. Cecil Valderrama bilang tagapamuno ng pampublikong paaralan sa Bulacan. Habang nagbigay-pugay din si Congressman Pleito kay Dr. Teody San Andres, Presidente ng Bulacan State University at sa mga public school teachers at district supervisor diyan po sa kanyang distrito. Balitang Prompty. Congratulations doon sa mga benepisaryo. 200 laptop computers at 100 doctoral at masteral scholarship. Nawa po sa mga guro na benepisaryo ay makatulong kayo lalo sa pag-unlad sa paghubog ng mga kabataan para sa ikauunlad ng lalawigan ng Bulacan. Partikular ho dyan sa may Santa Maria, Norsagaray at Angat. Balitang Prompty. Alas 3:44 sa mga mahihilig mamasyal. Ito Billy. Tiniyak ho ng pulisya sa mga kabataan na tinatawag na youngstana o yung mga naka-streetwear o yung tinatawag na gangster wear. Yung ibang tawag geng-geng wear. Na gumagala sa Bonifacio Global City sa Taguig. Hindi sila maaaring arestuhin o ikulong batay lamang sa kanilang pananamit. Ang pahayag po'y kasunod na nag-viral sa social media ng mga video ng ilang kabataan na umano'y nagdulot ng kaguluhan sa BGC na sinasabing naging dahilan upang mahirapan ang ilan na makapasok sa lugar dahil po sa kanilang suot. Ang sabi naman hindi naman sa inaaresto kundi parang ayaw nang papasukin Ayaw na daw, bawal na daw sila doon sa areang yun. Ayon po kay Captain Herson Castillo, Taguig Police Substation Commander, Substation 1 Commander, wala umanong direktang kontrol ang pulisya sa mga patakaran na ipinatutupad po ng BGC na isang private community o property. Pero nilinaw po na ang mga kabataang gumagala sa BGC na naka-streetwear ay hindi naman naaarestuhin kung walang malinaw po na illegal na dahilan. Hanggang ngayon po wala pang tugon ng pamunuan ng BGC kaugnay po ng kanilang opisyal na pulisiya sa tinatawag na youngstana o yung mga geng-geng. Balitang Prompty. Alas 3:45 na po ng umaga, dyan na po nagtatapos ang ating balitaan dito po sa Balitang Prompty. Tayo ho ay dadako naman sa pangalawang bahagi po ng ating programa. Good morning, good morning! Isang magandang umaga po ang ating pagbati sa lahat ng mga nakikinig, nanonood at nakatutok ngayon sa ating programa. Ito nga po ang Balitang Prompty. Kumusta na po kayong lahat? Kumusta na ang ating mga kababayan all over the world? Yung mga kababayan natin sa US na nakararanas ho ng matinding lamig. Ingat-ingat ho kayo ha at magpalakas ho ng inyong resistensya at kung
Hindi naman, sabi nga ni Joy June, kung hindi naman ho talaga kailangang lumabas at walang mahalagang gagawin sa labas, siguro ho makabubuting magstay na lang sa bahay yung ating mga kababayan, yung ating Filipino community. Pero ang sabi daw ho, kahit na yata kahit po na ganyan katindi yung winter storm, ay patuloy pa rin ang trabaho. Naku, iingat na lang ho at magsuot po ng mas makapal na damit. Siyempre, yung ating mga kababayan din dito sa Pilipinas, bagamat bibihira itong taglamig na ito, once a year lang. O ilang buwan lang ho nating nararanasan sa loob ng isang taon ang taglamig. Enjoy nyo na ho, pero wag papabayaan ang ating kalusugan. Sa mga panahon na ito, marami ho ang mga namamasyal. Lalo na pumupunta sa ibang bansa, yung iba, yung mga Pilipino, nag-travel, lalo na kung enable naman sila. Yung iba nga, kahit na konti lang yung naipon, basta for the sake ng travel, ginugo nila. Yan daw ho ang mahalaga. Kaya naman napag-usapan natin yan. Sabi ko nga ho, ito, ilan sa mga tips na pwede nating ibigay para sa inyo. Lalo na po yung after ng New Year, sunod naman po niyan, after ng Christmas, sunod po niyan. Trabaho ho ulit tayo, pero paano nga ba mapapantay? Anong tawag doon? Mababalanse ang quality time para sa pamilya at saka sa trabaho. Lalo na ho para sa ating mga kababayang OFW. Tsaka yung mga marino, kapag po umuwi dito sa Pilipinas, paano nga bang gagawin? Siyempre, unang-una sa lahat, ang dapat daw po na iniisip natin kapag po kayo ay uuwi ng Pilipinas o kaya naman may magbabakasyon o kaya naman po dito sa ating mga Pilipino na nandito at nagtatrabaho pero bihira lang magkaroon ng time para sa kanilang pamilya, sulitin yan. At unahin daw po ang inyong presensya kaysa po ang paggastos. Ang hanap daw po kasi talaga ng mga pamilya ay oras at atensyon. Hindi laging ang mga mamahaling mga regalo. Kung minsan ho kasi, di ba, ang hilig natin, mga Pilipino, hindi lamang yung mga overseas worker, hindi lang po yung mga marino o yung mga seaman, kundi maging yung mga typical na Pilipinong may pamilya na inuuwian sa araw-araw. Kapag weekend o kaya day off, sa bahay na lang. Kahit na meron naman po pwedeng puntahan o may nagyayaya po sa inyong mga anak na, uy, magandang pasyalan. Kung minsan mas pinipili po na natin na, anak, wag na muna, wala tayong panggastos gastos pa yan. Halimbawa, sa Star City, di ba? Kunyari, celebrate o kaya naman magbabanding ang buong pamilya. Abay, wag ho niyong panghinayangan yung gastos. Huwag niyo pong panghinayangan yung ipon na mababawasan. Instead, isipin niyo na lamang po, ito ay quality time, ito ay bonding time para sa aking pamilya at sa aking mga anak. So, huwag nating isipin yung gastos. Sa halip ay unahin po ang presensya at yung ikasasaya po ng ating pamilya. Hindi daw po laging nasusukat sa pera ang kasiyahan po ng mga nasa paligid ninyo. Instead, mas gusto ho nila yung inyong free time, kahit na mabawasan ng ipon, okay lang. Basta masaya po ang lahat. Number 2, gumawa po daw tayo ng family itinerary. Hindi kailangan na sobrang mahal. Kailangan po ay hindi daw po kailangan na sobrang perfect, pero dapat po ay nakaplano. O katulad po kanyari, nasa bahay lang kayo o day off ni tatay o kaya ni nanay, ni lolo, lola, at minsan lang kayo magkasama-sama kapag Sabado o Linggo. O syempre, maganda po kahit papaano sa panahon ngayon na kayo ay nakakapagkwentuhan. Sa kabila po nung lahat ay nakatutok na sa cellphone, magkaroon ho kayo ng time na kahit papaano. Yung mga bata ho kasi tatandaan natin, ha.
Kung yung mga bata ay, tayo din kasing mga magulang na ang nagsanay sa kanila. Tutok tayo ng tutok sa cellphone nung mga maliliit sila. So sila parang ginagaya na rin tayo. Pagtanda nila, tutok din sila. Gusto din nila magka-cellphone kasi ganun yung ginagawa natin. At sila din tumututok na rin sa cellphone hanggang sa na-enjoy na nila. Wala na rin silang time makipag-usap sa atin. Pero kung nasimula na, noong umpisa pa lamang na, o kahit nagsi-cellphone, may time yung cellphone, may time na tayo nag-uusap ha, may time na tayo magkikwentuhan ha, mas maganda pa rin po. Kaya lang minsan kahit ako minsan guilty dito eh. Yung kakausapin ka, pero dahil busy ka sa kasi cellphone mo, ayaw mo na kinukulit ka. Ang nangyayari tuloy, sa halip na mag-away na lang tayo, kesa hindi mo naman ako pinapansin, magse-cellphone na lang din ako. O ngayon, kapag pwede mo na siyang kausapin, yung ating mga anak, ay hindi na rin natin makausap. Busy din siya eh. Bakit ba? Pag ikaw busy, di ba? Hindi ka makausap. So dapat magkaroon po tayo, siguruhin po natin na may time po tayo para sa ating mga anak, sa ating mga pamilya. Makipagkwentuhan from time to time. Ganon din po para sa mga magulang, doon sa mga mahihilig magluto, yung mga nanay o kaya sa tatay. Magluto po ng paboritong pagkain ng pamilya. Kahit sa merienda yung mapapagsalu-saluhan nyo habang kayo po ay nagkukwentuhan. Huwag puro nakaharap sa cellphone ha. Mag-movie bonding. Maganda rin po yan. Ito kapag bakasyon, pwede daw po yung mga outing, gala. Pwede rin naman pagka-off. Diyan sa mga park, lalo na, ang dami naman libre. O Rizal Park, nandyan. Diyan sa may Maynila, ano ba yung isang park na kadikit ng diyan sa may Bonifacio, diyan sa may Rizal Park, meron dyan Arceros ba yun, park? O maganda rin ho dyan. O kaya dyan sa may yung beach, Dolomite Beach. O yan, pwede hong puntahan. Di naman kailangan gumastos ng sobra-sobra. Bukod po dyan sa mga probinsya naman, ang daming mga magagandang lugar sa atin na hindi kinakailangan gumastos. Pero kung may panggastos, pwede rin naman. Kung gusto nyo na medyo mura lang, pero hindi na aalis ng Metro Manila, yan, Star City. Diba? Bumisita po sa mga kaanak o kaya sa iba pang mga kapamilya. Minsan masarap din po yung kinakamusta natin yung ating mga kaanak. Magandang bonding din po yan para na nakikilala din po ng ating mga anak ang iba nating mga kamag-anak. Ibalansi po ang oras para sa immediate family at extended family. Ito, capture memories. Sabi nga daw po, wala nang masihigit pa kundi yung saya na idudulot ng sariling experience. Nakasama mo ang pamilya, nagkakatawanan, nagkakakwentuhan, wala mo nang away. Pero at the same time, masarap din ho na alalahanin niya na pagdating ng panahon na matatanda na ang iyong mga anak o kaya naman po tayo matanda na, meron tayong mga pictures na nakikita na, ito noon na natatandaan ko nung maliit ka pa. Diba? Nagsisimula po yan sa mga ganyan. Maaalala natin ang mga isa't isa, ha? So, don't forget. Pero wag naman puro post lang ng post for the sake, picture lang ng picture for the sake ng Facebook, Instagram. Yan. Maganda po yung mga picture-picture na yan para for the sake ng ating memories. At syempre, maglaan din po ng pahinga. Pagkatapos ng mga bonding, pwede rin po magpahinga ng sama-sama. Sabi ko nga, pwede naman magpahinga habang nanonood ng telebisyon. O kaya naman ay iba pa. Libre mo po ako sa Star City, sabi ni Pelemon Mamuwad. Good morning sa'yo. Ikaw naman, di ka nga dumadalaw dito eh. Ayan ha. Dumalaw ka muna, sir. Bisitahin mo kaming lahat dito. Mo noon ito si Filemon Mamuwad, matagal na to nagyayaya ng makita kami. Buhay pa nga si Papa Andy, sabi ko sige minsan paunlakan natin to si Mr. Filemon Mamuwad, sasama kita Sir Andy. Ayun, nawala na, nag-expire na, iniwan na ako ni Sir Andy. Hindi pa kayo nagkita tuloy.
Good morning muna ang pagbati natin kay Cors Navarro Galindez. Teka lang, magtatampo sa akin yung mga nasa FB natin eh. Lagi na lang daw pong nasa YouTube ang aking mga binabati. Bibigyan natin ng time ang ating mga nasa Facebook, nasa ating FB Live. Good morning muna, pagbati pa rin natin kay Vicky Pablo. Kaya ultimo po panonood sa cellphone na rin. Mukhang sila lolo at lola na nga lang ata ang nanonood ng TV, sabi ni Alfred Torres. Hindi ka sure, Alfred. Maging si lolo at lola sa Facebook na rin nakatutok. Sa mga panahon ngayon, marami akong kilalang ganyan. Balik natin, minsan mas masarap pa po yun dati. Walang gadgets, ang sarap, di ba? Nabuhay naman tayo ng walang gadgets noon eh. Bakit hindi natin maibalik ngayon? Wilfredo Algo, isang magandang umaga. Ganon din kay Alfred Torres, mag-take ka ng multivitamins kung mahina ang immune system, pero syempre kumonsulta muna sa doktor, family at nyo kung anong vitamins po ang nararapa. Tama. At binabati muna natin isang magandang umaga. O yan, kay Señorico Elgarico, ito yung laging nakikinig sa atin. Loida Ibanez Sacramento, Reynaldo Rodriguez mula dyan sa Caloocan North Congress Village, Aldrin Ruiz Ruetas, magandang umaga and happy listening, happy viewing. Oy, gusto ko yan. Leia Asmolo, kape tayo. Kape sa maulang panahon. Maulan ba dyan? Nasaan ka ba ngayon, ha? Happy birthday kay Manuel Bobot Navarro from Las Vegas. Pagbati mula kay Reynaldo Rodriguez. Ganon din ang pagbati natin kay Anthony Abrenica. Ricky and Janet, happy watching daw po sa inyo dyan sa Hawaii. Good morning, good morning. Tessie Pendon, isang magandang umaga mula sa Santa Maria. Kay J. Pascual Escano, Gil Bragais, good morning and belated happy birthday sa iyo last November. I'm not sure kung iba sa mga bata na yan ay geng-geng ay anak ng mga batang 90s. Alfred Torres. Hindi natin alam. Yung ibang nagtatanong, ano daw bang tawag? Yung iba tawag naman sa kanila jologs. Kung ano't ano man, wala po yan sa pananamit. Depende po yan sa ano ba yun, yung kabutihan, attitude ng isang tao. Baka feel lang niya na maging gano'n ang attire niya. Pero sana magkaroon po ng legal na basehan kung bakit pinagbabawal daw ang mga ganyang geng-geng attire sa BGC. Henry Panti, maganda umaga mula sa Taguig City. Ganon din kay Bentong, sa mga lahat po ng mga nakikinig na nanonood sa atin. Naku, maraming salamat po, pero mukhang kulang na tayo sa oras, Anyway, tayo ho ay magbabatian pa rin at magkakamustahan sa mga susunod na araw. Pero in the meantime, tayo po muna ay magpapaalam. Sumayin niyo po ang balitang Promdi ngayong araw ng Tuesday, January 27. Ito po ang inyong lingkod, Kisas Habson, at muli ito po ang balitang Promdi. Maraming salamat po at susunod na ang Magandang Umaga Pilipinas, kasama naman si Kong Angel Palmones, ang atin pong oras. 7 segundo na lang bago alas 4 ng umaga. Good morning and happy Tuesday. Dumilim ang kalangitan, Sa loob ng 86 na taon, DZ Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa simbahan at relihiyon. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinang